Magandang araw mga kamarites. Maiksi lang ang kwentong ito, ngunit mayroon tayong matututunan dito. Sa isang maliit na bayan sa gilid ng gubat, may isang babae na pinakasikat sa buong lugar. Ang kanyang pangalan ay Sheila. Maganda at matalino si Sheila at walang lalaking hindi natutunaw sa kanyang kagandahan. Subalit sa kabila ng kanyang kagandahan, may isang malalim na lihim na hindi alam ng mga tao sa bayan. Si Sheila ay isang playgirl. Sa bawat lalaking dumadating sa kanyang buhay, pinipilit niyang magpapakasal. Subalit sa huli ay iniwan niya rin. Hanggang dumating si Richard, isang binata na bagong lipat sa bayan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon si Sheila ng damdamin na hindi niya akalain na nararamdaman niya. Hindi niya inaasahan na ang pagtataksil niya sa kanyang mga dating kasintahan ay magdudulot ng kakaibang lungkot sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Richard, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang kanyang nakaraan. Patuloy na nag-uumapaw sa kanya ang takot na muling masaktan, kaya't iniiwasan niyang ipakita ang totoong nararamdaman. Sa araw ng kanilang kasal, isang lihim ang inilabas ni Sheila. Sa harap ng maraming tao, sinabi niya na hindi niya kayang magpakasal dahil sa kanyang nakaraan. At sa kabila ng pagmamahal ni Richard, hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Sa gitna ng kasal, iniwan ni Sheila si Richard. Ang lahat ay nagulat, ngunit walang sino man ang nakakaalam ng tunay na dahilan kundi si Richard at Sheila. Matapos ang ilang taon, tumanda si Sheila ng mag-isa. Sa bawat gabing nagdaan, hindi niya malimutan ang pag-ibig na kanyang iniwan at ang sakit na iniwan niya kay Richard. Hanggang sa isang araw, sa mismong puok kung saan sila unang nagtagpo, nakatanggap siya ng balita. Si Richard ay namatay sa isang aksidente. Ang puso ni Sheila ay napuno ng pagsisisi at panghihinayang. Sa huli, ang kanyang pag-iwas sa pagmamahal ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng pagkakataong maging masaya kasama si Richard. Ngunit ang lahat ay naging huli na. Isang bagay na hindi na mababago. Ang pag-ibig na ipinagwalang bahala ay naging dahilan ng kanyang panghabang buhay na pagdurusa at pangungulila. Sa ilang pananaw, maaaring ituring itong karma. Ang konsepto ng karma ay nagpapahiwatig na ang mga gawain at desisyon ng isang tao ay maaaring magdulot ng mga kahihinatnan sa kanilang buhay, maging ito ay maganda o hindi maganda. Sa kwento ni Sheila, maaaring sabihin na ang kanyang pagiging playgirl at ang pagsisinungaling niya tungkol dito ay nagdulot ng hindi magandang kahihinatnan sa kanyang pag-ibig kay Richard. Sa pag-iwas niya sa pagmamahal at sa pagiging tapat sa kanyang mga nararamdaman, maaaring siya ay nasangkot sa isang uri ng karma kung saan ang kanyang mga gawa ay bumalik sa kanya sa pamamagitan ng pagkawala ng pagkakataon na maging masaya. Subalit, maaari rin nating tingnan ito sa ibang perspektiba. Ang kwento ni Sheila ay nagpapakita rin ng mga aral at pagbabago. Bagamat mayroon siyang pagkakamali sa kanyang nakaraan, maaari siyang magkaroon ng pagkakataon para magbago at magtamo ng kabutihan sa hinaharap. Ang pagtanggap ng kanyang mga pagkakamali at pagkakaroon ng pangunawa sa kahalagahan ng pag-ibig at pagiging tapat ay maaaring magdulot sa kanya ng bagong simula at pag-asa. Sa kabuuan, ang karma ay isang konsepto na maaaring magbigay linaw sa mga kaganapan sa kwento, ngunit hindi ito ang tanging magpapaliwanag ng lahat. Ang kahalagahan ng pagbabago, pagpapatawad, at pag-asa ay mga elemento rin na mahalaga sa pag-unawa sa mga pangyayari sa buhay ni Sheila at sa ating sariling buhay. Sa kwento ni Sheila, mayroong maraming aral na maaaring matutunan. Ang ilan sa mga ito ay katapatan at pagiging tapat sa sarili. Mahalaga ang pagiging tapat sa sarili at sa mga taong mahalaga sa atin. Kapag tayo ay nagpapanggap o nagtatago ng ating mga tunay na damdamin, maaaring magdulot ito ng komplikasyon at pagsisisi sa hinaharap. Pagtanggap at pagbabago. Hindi natin maiiwasan na magkamali, ngunit mahalaga ang pagtanggap sa ating mga pagkakamali at ang pagpapasya na magbago para sa kabutihan ng ating sarili at ng iba.
Pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Ang pagbibigay ng pagpapatawad ay nagbibigay daan sa atin upang makapag-move forward mula sa aming mga pagkakamali at makapagsimula ng panibagong simula. Pagpapahalaga sa pag-ibig. Mahalaga ang pagpapahalaga sa pag-ibig at sa mga pagkakataon na dumating sa ating buhay. Hindi dapat natin ito balewalain o ipagkait sa ating sarili. Bilang payo, mahalaga na maging tapat tayo sa ating mga nararamdaman at sa mga taong nakapaligid sa atin. Huwag nating hayaang ang takot o ang mga pagkakamali ng nakaraan ay hadlang sa ating pagiging masaya at sa pagtanggap ng pagmamahal. Magkaroon tayo ng tapang na harapin ang ating mga pagkakamali, magbago para sa ikabubuti, at magbigay ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Sa pamamagitan ng mga ito, maaring makamit natin ang tunay na kaligayahan at kapanatagan sa buhay. Maraming salamat sa pakikinig mga kamarites. Paalam.